Yun ho ang maling-maling ginagawa nila. Manong gawin nila yung tamang paniningil. O kausapin kayo ng maayos. Di ba? Ipaalam sa inyo kung ano yung inyong obligasyon. Yung number 1 yun eh. Yung malaman nyo yung obligasyon ninyo. Pangalawa, pagka kayo sumablay sa paghuhulog, kausapin kayo ng maayos. May nagtanong sa akin, "Good day, Boss Ray. Paano po kung magawa nila talagang pumunta ng barangay? Sa Mandaluyong lang po ako. Basta po lahat ng sinasabi nyo, Boss Ray, gagawin ko. Pag-ipunan at bayaran. At wag lang tangkilikin." Alright, napakagandang katanungan po nito. No? Pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Alright. Isa kong katanungan na madalas kong nadadaanan sa aking mga comments, no? Tsaka sa sa mga pinadadala pong messages po sa aking messenger. Okay? Ang kasi is paano kung talagang pumunta ng barangay, no? Kasi siguro ang sinasabi nga nila, kung sa Metro Manila nga lang daw o sa mga malalapit na probinsya dito sa Metro Manila, kaya nga naman puntahan sa barangay. So, ito lang ho ang ang kasagutan diyan. Napakadali lang po. Harapin niyo. Kung kaya ho talaga nilang gawin, hypothetical question po ito, no? Di ko sinasabing kaya nila talagang gawin. Kasi nga ho, alam naman ho natin, no, na pinag-utos na ho yan ng Korte Suprema na hindi na ho sila, no, i-entertainin sa barangay. Kasi ho, sila po ay juridical entity or isa pong organisasyon na kayang-kaya po nila, no, na maghabla ng kaso, no, diretso po sa korte. So ito ho is a hypothetical question kung sila po, kung kakayanin talaga, kung kaya talaga nilang makapunta ng barangay, ano po ang dapat natin gawin? Well, harapin po natin. Okay, wala naman po pala tayong ibang magagawa kundi harapin ho sila. O pagka ho sila, for example, nagpunta ho ng barangay, in-entertain for example, no? At tinatawag po kayo, basta ho dumaan sa sa tamang proseso. Pumunta ho sila sa barangay, nag-file ho sila ng complaint, so pinadalan ho kayo na sabina, inimbitahan kayo, no? Harapin niyo po, no? Pagka ho dumating na dun sa punto nag-aharap na ho kayo sa harapan po nung kapitan po ninyo or nung punong tagapamagitan, ilahad niyo ho lahat kung ano ho yung nangyari sa inyo. Di ba? Kasi kung kayo may proof, no, for example, hinaras kayo nito, tinakot, at kung ano-ano pong ginawang kawalang yan sa inyo, ipakita niyo sa kanila yung prueba niyo. No, pakita niyo yung mga SMS. Pakita niyo lahat ng mga emails. O, di ba? At ipakita niyo po kung ano yung nakalagay dun sa apps, yung computation. Para po hayaan niyo ho si kapitan or yung punong tagapamagitan ang mag-compute kung tama ba yung ibinibigay nilang interest at lalo na yung kinaltas nila. Di ba? At for sure po, isa lang kung sasabihin nung kapitan nyo or nung punong tagapamagitan ninyo. Hindi tama yung ginagawa ng abusadong ola. Okay po? Kaya yung mga yan, hindi yan pupunta talaga sa barangay ninyo. No? Paulit-ulit lang nilang sasabihin niya kasi pananakot nila yan. Okay? Kasi likas sa atin, no? Sa ating mga Pilipino or tao, no? Na mapahiya sa kanilang lugar. No, siyempre pagka sinabi niyo pupunta ako ng barangay, sa malamang malaman ng mga kapitbahay ninyo, di ba? Kung ano man yung nangyayari sa inyo. Which is karamihan ho sa atin, ayaw ayaw malaman ng ibang tao. Lalo yan kung utang, di po ba? Kaya nga ho yung iba, takot mapuntahan sa bahay or ayaw mapuntahan sa bahay kasi makikita ng mga kapitbahay. Di po ba? Huwag hong ganun. No? Ako ito lang harapin ho natin. No? For example po, kasi sa amin, kami nagpupunta kami sa bahay eh. Bumibisita ho kami, naniningil ho kami sa bahay. Kinakausap ho namin sila na maayos. Itrato nyo rin ho na maayos yung maniningil. Di ba? Pagka pinuntahan sa bahay at sinalbahe, abay ibang ibang usapan na ho.
Tumawag ho kayo ng ano, ng kinauukulan. Pumaari ho kayong tumawag ng mga pulis, ng barangay, o hindi ho kasi tama yun. Buruin nyo, pupuntahan kayo doon sa lugar nyo para kayo salbahihin. Ay, hindi tama yun. Di ho ba? Ganon din ho sa ano, pagka pinuntahan kayo sa barangay. Kunwari, hypothetical ito ha. So, kung pinuntahan ho kayo sa harapin nyo lang ho. Kasi ho, pagkaya nalaan ho ng mga ano, mga opisyal ng inyong barangay kung ano yung ginagawa sa inyo, hindi ho magpo-prosper yung kanilang gagawin na kukomplain sa inyo. So sila rin lang ho ang mapapahamak. No? Yan ho yung mga dahilan. Kaya hindi ho talaga sila tutungtong or maglalakas loob man lang, no, na pumunta sa barangay po ninyo. Kasi unang-una ho, tingnan nyo ha, ginagamit ho nila ang mga mga opisyal ng barangay para panakot. Oh. So ibig sabihin lang nun yan, isa. O di ba, kung ako gamitin mo sa pananakot, pag nagpunta ka sa lugar ko, definitely ano yan. Ibang usapan yan. Di ba? Kakausapin kita, ba't mo ginagamit ang pangalan ko para makapanakot ka? Di ho ba? Yun ho yung mga dahilan kaya hindi ho sila pupunta. Okay? Ang gagawin lang ho siguro niya, malamang is kumontak po ng mga collection agencies. Tapos yung collection agencies po ang pupunta, no, sa bahay po ninyo. Hindi na po pupunta ng barangay yan. No? Itong kasing mga abusadong online lending apps na yan, ang alam lang ho talaga yan, no, kayo'y abusuhin. No? Kayo ho takutin. Kayo ho i-harass. Wala hong ibang alam yan. No? Kaya ho lagi kong sinasabi sa inyo, huwag ho kayong matatakot. Kasi ho, ang aim ho kasi nila, no? Kasi nga hindi nga sila educated sa sa paniningil di ba? So ang aim lang nila is takutin kayo, which is bali. Di po ba? Kasi pang isang tao, pag tinakot mo yan, hinaras mo yan, nilapastangan mo pagkatao niyan, no? Pinahiya mo yan, ang magiging niyan, reaction niyan, hindi ka napapansinin. And worse, hindi ka na rin babayaran. Di ba? Which is nangyayari sa kanila. Di po ba? Yun ho ang maling-maling ginagawa nila. Manong gawin nila yung tamang paniningil. O kausapin kayo ng maayos. Di ho ba? Ipaalam sa inyo kung ano yung inyong obligasyon. Yung number 1 yun Yung malaman nyo yung obligasyon ninyo. Pangalawa, pagka kayo sumablay sa paghuhulog, kausapin kayo ng maayos. Di ho ba? Puntahan kayo sa bahay. Kasi iba ho yung yung makikipag-usap ka ng maayos, aalamin mo ano ba nangyari. Kasi ho lahat ng tao, iba-iba ho ng pinagdadaanan yan. Hindi ho pare-parehas yan. Okay, maaaring may nagkasakit. O di ho ba? Maaaring may hindi pa dumarating yung inaasahang pera. Di ho ba? Maaaring marami hong dahilan. Di ho ba? Hindi ho pare-parehas ang nangyayari sa tao. No? Kaya itong mga abusadong online lending apps na yan, assuming yung mga yan. For example, tumawag sila. Sinagot nyo, hindi pa ako makakahulog kasi hindi pa dumarating yung inaasahan kong pera. Kung ano-ano nasasabihin sa inyo yan. Mag-a-assume na yan, hindi kasi ang balak mo talaga, balusubasing kami, hindi ka talaga magbabayad, estapador ka. Ang daming sinasabi. Hindi naman nila kayang patunayan. Di ba? Ba't ho kayo nenervyusin kung alam nyo sa sarili ninyo na yun ho yung tamang dahilan? Totoo yung sinasabi ninyo. Di ba? So, wag nyo intindihin. Wag nyo silang patulan. Di ba? Kasi pag kaya inintindi nyo ng intindi, dagdag isipin nyo lang ho yan. Kung talagang hindi pa ho dumarating yung pera ninyo Di ba? Ganun lang naman ho yun. Kasi ang kalimitan ho sa ating mga kababayan, nadadaan ho sa pananakot nitong mga abusadong online lending apps na to dahil nga, aminin ho natin, hindi naman ho talaga itinuro sa eskwelahan yan, yung financial literacy. Di po ba? So, kalimitan ho, pagka tinakot ka, ito na ganyan, wala nang nangyayari. Na lang, napupunta na lang ho dito sa magmumukmuk, di ho ba? Huwag niyo hong gawin yun. Kasi pagka nagmukbuk po kayo, yung mga taong umaasa po sa inyo, saan po mapupunta? Ano mangyayari? Di ba? For example po, may pamilya kayo. Let's say for example, nakahiram kayo sa mga abusadong online lending apps. Hindi nyo nabayaran sa takdang oras. Hinaras kayo. Nagmukmuk kayo. Paano na lang ho yung inyong
normal na pamumuhay. Di ho ba? Paano nyo mababayaran nyo kung hindi ho kayo makakapasok sa opisina? O sa dun sa trabaho po ninyo? Di po ba? Ganun lang ho siya. Huwag nyo hong anuhin. Hindi ko ho sasabihin na huwag nyo intindihin na huwag nyo bayaran. Ang sa akin ho is, huwag nyo pansinin yung mga pananakot at panghaharas at pamamahiya itong mga bugok na online lending apps na to. Kagaya ho niyan, yung sinasabi po ninyo na paano kung pumunta nga ng barangay? Di ho ba? Di harapin po ninyo. Di ho ba? Ipakita nyo po dun sa sa inyong kapitan or sa punong tagapamagitan yung mga pinagagagawang kalokohan at katarantaduhan ng mga abusadong online lending apps na yan. Tingnan nyo kung ano hong mangyayari. Di ho ba? Tsaka isa pa ho, kayo ho ang constituent ng barangay. Di ho ba? Sa inyo po kumukuha ng boto ang mga taga-barangay. Bakit ho nila papaboran yung hindi taga ron? Di ho ba? Natural ho, ang pabor nun sa inyo. Kayo ho ang constituent kayo ho ang kalugar Di ba? Huwag ho kayong matakot doon. Kaya tanggapin nyo ng buong-buo sa barangay ninyo. Itrato nyo as bisita. Pag soft drinks nyo pa. Di ba? Itrato nyo yung tao para sila mapahiya. O, di ba? Kasi ang isang tao, nakwari, winawalang niya ka, tinatawagan ka, winawalang niya ka, di ba? Let's say, bumisita nga sa inyong lugar. O, itrato mong tao. Para maisip niya sa sarili niya na, ay puti, hindi dapat pala ganitong ginagawa ko. Mali. Di ba? Hayaan mo siya makarealize na mali yung ginagawa niya. Di ba? Pero hindi, 100% hindi pupunta sa inyo yan. Kasi duwag yung mga yan. Wala silang wala silang armas Ang sinasabi kong armas, wala silang kaalaman. Puro mangmang sa batas yung mga yan. Kaya nga ang alam lang gawin yan, basahin ho kung ano yung nakalatag dyan sa nila, sa harapan nila. Ang alam lang niya, magbasa ho ng script. O, ganyan ho kamangmang yung mga yan. Walang alam sa batas. O, di ba? May nabasa pa ho ako sa comment na wag daw hong pagpapansinin yung mga vlogger. Tungkol daw sa mga ola. Diba? Wag daw pansinin na wag daw maniwala sa mga sinasabi ng mga vlogger. Nakita nyo? Parang bata, di ho ba? Bakit kailangan mo siraan yung ibang tao? Diba? Na nagbibigay ng opinion at nagbibigay ng tawag dito ng kaalaman sa ibang tao. Bakit mo sisiraan yung tao? Samantalang baguhin mo yung sarili mo. Di ba? Ikaw as maniningil ng abusadong ola, ikaw ang baguhin yung sarili mo. Huwag yung sisiraan mo. Huwag daw manood ng mga content na huwag daw paniwalaan yung mga pinagsasasabi ng mga gumagawa ng mga video o mga vlogger. Sira ulo, di ba? Ako tinatawanan ko lang yung mga ganyan. Hindi ko nagpapa-apekto sa mga mga hindi magagandang mga comments. Hinahayaan ko lang yan, no? Ako alam ko sa sarili kong tama yung ginagawa ko Kasi ako, nagbabasa ako ng mga batas. May mga kasama at may mga kaibigan, kumpare akong abogado. Di po ba? So ako, alam ko sa sarili ko na after kong matapos ng kolehiyo, nagtrabaho ako sa ganitong hanap buhay, alam ko na nadagdagan ng knowledge ko. Kasi bukod doon sa nagbabasa ako, bukod doon sa may mga kaibigan ako na tumutulong sa akin, di ba? At alam ko sa sarili ko na kwalipikado ko na maintindihan kung ano man yung iharap sa akin. No, hindi yung ibig sabihin na kailangan nyo maging graduate. Hindi ho. No? Wag ho ikaw marunong kang magbasa. No? Plus na yun. Kasi marunong ho kayong magbasa Pag nabasa niya, maintindihan nyo yan. Di ho ba? Nandyan na ho si Google. Okay? O, itanong nyo kay Google. No? For example, kagaya nito, tinatanggap pa ba sa barangay ang mga ganitong klase? No? Isasagutin naman ho kayo ni Google Di po ba? Armasan nyo ang sarili po ninyo. Nagbasa po kayo, no? Hindi ko naman ho sinabing pag-aralan po ninyo. No, sa akin lang iba yung may alam. Kasi pagka meron kayong alam sa batas at sa mga memorandums, no, na nakakasakop po sa pagpapautang, ay iba yun lamang kayo.
Kaya nga ho, yung mga links po, no, na nakakasako po sa pagpapautang, nandyan na po sa aking description box. Nakiklik nyo na lang ho siya. No, pagka-click nyo, lalabas na ho yan. Didiretso na ho yan dun sa sa site na yon. Babasahin nyo na lang. Para ho para maintindihan nyo ho. Kasi iba ho, sasabihin ko sa inyo, iba yung may nalalaman. So babasahin nyo lang ho. Maintindihan nyo naman yan. Simple-simple lang ho. Hindi naman ho yan yung pinahirap na no? Nakalagay kunwari listahan ng mga list of lending companies. O ibig sabihin lang listahan ho yun ng mga registered ng lending companies. Diba? So, madali lang siya intindihin. Nandun lang naman ho siya sa aking description box. I-click nyo lang ho siya at lalabas na ho. Didiretso na kayo doon sa kanyang site. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.